Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Okay, bago po tayo mag-umpisa, paalala ko lang po na kung pwede po huwag natin i-skip yung mga ads nang malaki po maitutulong nito sa ating pong channel. Maraming salamat po. So, tignan natin po ngayon kung ano yung makukuha nating mensahe para sa inyong sitwasyon. So, ano ba yung sitwasyon nyo? Is kung titignan natin kung may pag-asa pa na maayos ito, which is ano ba yung sitwasyon. Okay. Sabi dito, emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotions is something I'm still working on. Okay, so Gemini, yun yung issue natin ngayon, okay? Now, emotional intimacy, ito yung pagbubukas ng ating emosyon or ano talaga yung ating nararamdaman, no? Deep inside sa ating puso. Pagsasabi ng bukal, no, sa ating kapartner or person na ito yun, no? Ito yung nararamdaman ko ganyan, no? Kung ano man yung naging pangyayari o issue na hinaharap nyo, talagang hindi pwedeng hindi matatakaw o yung sabihin, dadaanan mo talaga yung emotional feelings na yun na kung ano man yung sitwasyon na you went through with your person. Meron times kasi na medyo nag-hold back tayo magsabi ng buo, ng yung all out ba, kasi merong pumipigil sa atin na gawin yon, no? Depende nga sa sitwasyon nyo. And yung rason mo normally is either hindi mo pa kayang sabihin openly at the time, or sabihin natin na medyo in a way pinoprotektahan mo rin na hindi siya masaktan totally. At kaya medyo kung ba nag-iwan ka ng kaunti na hindi mo mailathala o masabi lahat, no, sa kanya. Normally pumapasok dito yung takot, no, yung fear na baka hindi niya ako maintindihan or mag-away lang kami, maging mitya to ng pag-aaway. At yun nga, yung mga bagay na mag-uumpisa lang ito ng away na matindi, no, magulo. Kaya ang sinasabi nga dito na hindi ako maging authentic, hindi ako maging totoo sa'yo 100%, I'm still trying to work on it. Parang little by little, no, habang tumatagal kayo sa relationship na ito yung pagsubok kasi na, di ba, yung true time sa paghaba ng panahon, dun mo talaga nakikita na paunti-unti mong inilalabas yung ikaw sa person mo. Ganon din siya sa'yo. Kasi kung ba you're trying to test the waters to see if
this person, how this person would react, no? Paano niya siyang, ano yung magiging, ano niya, yung reaction niya sa mga bagay na sasabihin mo. Kasi, sa totoo lang, di ba, nung nag-umpisa kayo, hindi mo naman talaga na ilalabas lahat yan. Yung mga sitwasyon na mapagdadaanan nyo ngayon, definitely hindi nyo pinagdaanan before. Kaya hindi mo pa siya kilala doon sa aspeto na yon. Kaya kung ba parang paano kaya ito? Kahit sabihin natin na medyo kilala mo na yung tao, but there's still times na you don't know how this person would react. And sometimes it brings fear, no? Nagdadala to ng takot sa atin na, naku, baka magkagulo na naman kami, mag-away na naman kami, hindi na naman niya ako maintindihan o hindi niya ako maintindihan. Maraming diskusyon na nito, kukwestiyonin ako, no? Many things. So, kaya para iwas pusoy ka ba, kung ba, wag muna, paunti-unti, dahan-dahan, no? You do it little by little, stagnantly, or yung tinitest mo kasi siya eh. Tinitignan mo rin siya kung paano siya magre-react. At ikaw din, no? How would you be reacting towards his or her reaction? Diba? Parang chain, ano lang yun eh. It's a chain reaction, diba? Yung movement niya, yung galaw niya, yung pagsasalita niya, depende kung ano magiging balik mo dun eh, diba? Kasi kung mabait siya, ganun ka din. Eh, pag nag-inaway ka, minsan may tendency na awahin mo din, diba? Okay, so tignan natin sa tarot kung ano makikita natin. Gemini. We have the Six of Wands. The Ace of Cups. And the King of Pentacles. Bottom niya is the Moon. Gemini, okay? Bali, ang start mo dito, no? Sa sitwasyon na to is, okay naman kami, no? Maayos kami. Wala naman kaming issue. So far so good, kung ba. No? Wala akong nakikitang problema kasi Six of Wands. Kung ba, ito yung card na or energy natin na may tagumpay, no? Na nakikita ka dito. Na smooth sailing. Maganda, no? Maganda yung flow. Ace of Cups. Kasi, alam mo na itong relationship na to ay ito yung nagbigay ng panibagong pag-ibig o pag-asa sa'yo na this time, it will be okay. It will be better than the other one or the last one. And with the King of Pentacles, you know this relationship will be very stable. At saka secure kayo, no? Hindi lang financial, but also the emotional side of it. Kasi yung energy ni King of Pentacles would normally give you or assure you o sinisigurado ka na ito ay isang responsabling tao na mapagkakatiwalaan mo, na talagang ibibigay niya sa'yo yung parehong security sa pera at security sa emosyon. Okay? So wala kang dapat alalahanin, kung ba, wala kang makikitang issue. Now, Moon, kahit nasabihin natin na may mga bagay na dadating sa inyo na hindi mo alam, which is totoo naman, di ba? May mga pangyayari tayo na hindi mo inaasahan, you don't expect it at all, and it is something na you don't know, hindi mo alam. Hindi ka, kung ba, hindi ka na-advise kaagad.
o hindi mo naramdaman to agad, hindi mo na foresee, no, yung future. Okay lang kasi kung tiwala ka no? Tiwala ka dito sa relationship na to na matagumpay siya, no? Everything will be smooth sailing and successful kami, no? Dito sa relationship na to. Ito natin. Oops, flip ulit siya. Moon. And we have the Page of Swords and the Lovers. Bottom niya is the Emperor. Okay, so sabi ko kanina, kahit nasabihin natin hindi ka sigurado, no, kasi dahil may mga pagkakataon, pangyayari na o sitwasyon na hindi mo alam na dadating pala o magiging parang isang pagsubok ito sa inyong relasyon. So okay ka lang kasi sabi nga dito, tagumpay naman ako eh. Alam ko tagumpay ako sa relationship na to. Alam ko ito yung aking bagong pag-ibig at nakikita ko, no, with the Page of Swords na talagang ito yung katotohanan nakikita ko. This is the message that I'm receiving right now, na tinatanggap ko na yes, it is true. This person is my new love, no? Mga ba talagang iba tong naramdaman kong emosyon dito sa tao na to kasi alam ko siya yung panibago kong pag-ibig. The Lovers, alam mo na ito na, no? This is the one na hindi ka nagkamali sa pagpili, sapagkat sabi nga dito sa King of Pentacles, sigurado ka dito na hindi siya yung tao na naiisip mo na pang ano lang, fly by night lang, yung tipong okay ka ngayon pero bukas hindi na, hindi ito. Sigurado ka dito all throughout. Bakit? Kasi kamo siya yung tingin mo sa kanya is isang emperor, isang taong na talagang responsable, na may sinasabi at meron ng maturity. Alam niya kung ano yung tipong makakabuti, no, sa inyo pareho. The Four of Pentacles, the Nine of Wands, and again the Emperor. Bottom niya, Judgment. Okay, so yung Four of Pentacles dito, since alam mo kasi from the very start that this would be a very successful relationship, kahit alam natin na may mga bagay na haharapin kayo in the future na hindi kayo sigurado, no? Pag sinasabi ko hindi kayo sigurado because you don't know na pwede pala yung pagdaanan itong sitwasyon na to, no? And with the Four Pentacles, kaya gano'n na lang katindi yung iyong paghawak dito sa relationship na to. Yung pakiramdam mo na, no, I won't let this go. Lagi mo ko itong aalagaan. No? The more that I will take care of this relationship, I don't want to lose this person. At ganun din siya sa'yo. Okay? So talagang you will do everything to keep this relationship going. Now, with the Nine of Wands, sabi ko nga, because you know that this is your new love, and that is the message that you are receiving, but somehow there is this feeling of being tired o pagod.
o weary, parang eh, parang nag-iisip-isip, no? Hindi maintindihan kung ano na ang mangyayari. Now, considering na with the King of Pentacles, sabi ko nga, very stable to. Hindi to magbabago. No? And sure ka na, no? With the Lovers, that this is the person for you. Lalo na nung bumalik dito yung Emperor, because you know how you can trust this person, no? Na tama yung mga ginagawa niya, na this person is truly matured. Kaya nga here, with Judgment, you know na yung decision mo to be with this person was the right one, no? Tama yung naging decision mo na, oo, siya na nga yung pinili ko na makasama o magkaroon ng relationship. We have the Knight of Wands, the Five of Swords, and the Eight of Wands. Bottom is the Hermit. Now, nag-start tayo na napakaganda na sigurado tayo this is the one. Kahit alam natin na may mga bagay na hindi natin inaasahang pwedeng mangyari sa ating relationship. Kaya ikaw ay inaalagaan mo tong relationship na maging kayo pang matagalan. Ngunit, with the Knight of Wands, ito yung enerhiya na sabi ko nga, di ba, yung kanina, minention ko siya, na tipong, ano lang, kapag gusto ka niya, nandyan siya. So, ito yung enerhiya na hindi mo maaasahan ngayon, no? Yung in contrast dito sa King of Pentacles, ito kasi yung enerhiya na mapaglaro, yung tipong mapaglaro siya. Mapaglaro in a way na very sociable siya sa ibang tao, no? This person likes to meet a lot of people, to socialize, to maybe in a way flirt, no? Makipag kung ba chika-chika, no? Either boys or girls. So, I mean, basta mahilig siya doon. At it would mean na lesser time with you. Kasi yung attention niya nababaling sa iba. No? Kaya, ba, parang this portion, this energy na lumabas, medyo hindi maganda for you. Disappointing. Remember, this could be you or this could be your person. Take it as it resonates, okay? Now, dito naman, with the Five of Swords, ano ba sinasabi natin dito? Bakit pakawari mo na tagumpay ka pero hindi? Alam mo yun? Kasi umpisa mo nga dito is tagumpay. Pero dito, sinasabi niya parang hindi. Kasi nga yung energy nito na binibigay na Knight of Wands, yung energy na binibigay ng person mo or you, walang consistency. Hindi palagi. Hindi ganun. Kaya medyo, alam mo yun, alinlangan. May alinlangan. Kasi, alam mo na ito yung bago mong pag-ibig. Yun ang mensahe na natatanggap mo. And, somehow, may pag-worry ka, no? Itong Nine of Wands, no? May pag-worry ka. Which is, ito na nga yun. Yung pag-worry na yun. Nabaling yung kanyang atensyon sa ibang bagay, no? Ibang bagay, ibang tao. Kaya pakawari mo, okay lang, pero parang hindi. Kasi, meron kang ka-share, diba, sa attention. Hindi ko naman sinasabi na totally nawala yung attention sa iyo, but
ikaw, mas matindi kasi yung expectation mo that most of the time, it will be spent with you. Di ba? But somehow, there was changes. And that change might have something to do with your emotional intimacy. Because the next card is the Eight of Wands. Yung communication part. Okay? Ito yung sinasabi na baka dito ka nga medyo kailangan i-polish or may mangyari para hindi siya magganito, no? Hindi siya maging kung ba para maging consistent siya at hindi paalis-alis sa'yo. Baka walang ganong katinding usapan. Kasi kung ginagawa niya na to, maybe it is triggering you or telling you, come on, kausapin mo. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi baka dito, tanggap ka lang ng tanggap na okay lang, sige, ganun naman siya yung ganun. Yung parang tanggap mo na, pero deep inside, hindi naman talaga. May mga bagay na question ka pa rin at sinasabi sa sarili mo na, sa kaya siya pupunta? Bakit niya ginagawa ito? Bakit kaya minsan di kami nagkikita? Kaya nga dapat maging open ka para masabi mo o malaman mo yung mga bagay-bagay na hindi maliwanag sa'yo, no? Like this, the moon is something that is not clear, hindi maliwanag. No? It needs clarity. Hindi siya katulad ng sun na maliwanag. But ang buwan kasi may liwanag pero hindi ganun kaliwanag, no? Hindi ganun ka bright. Konti lang yung nakikita mong kaliwanagan. That is why this card is so important, no? The Eight of Wands, yung pabalik-balik na communication, back and forth. So, ibig sabihin, meron talagang pag-uusap, no? There's a heart-to-heart conversation, no? Yung talagang mag-usap nga tayo. Real talk tayo, kung gaba. Real talk. And with the Hermit, ito yung pinag-iisipan mo pinag-iisipan mo kasi kung paano ko ito uumpisahan, kung paano ko gagawin ito, kung paano mo uumpisahan ito. Kasi syempre, kung hindi ka naman sanay na makipag-usap ng matindi o sabihin natin ngayon nyo lang na-experience tong sitwasyon na to, medyo tinitimpla-timpla mo pa siya kung paano mo bubuksan yung topic na to. Kasi gusto mo syempre na dahan-dahanin muna kasi hindi ka sigurado, no? Maybe that you're not sure. So, kaya parang sige lang, dahan-dahan lang kasi hindi mo nga alam yung magiging behavior niya, yung reaction niya, di ba? Sabi ko kanina, yung umpisa, you're trying to see kung ano magiging behavior nito kapag in-approach mo na siya ng ganong topic. Kasi it concerns definitely yung behavior niya yung kanyang pag-uugali. Kaya medyo sensitive yung issue, di ba? Kasi ayaw mo naman siyang ma-offend, no? But you wanted to find out kasi things na bakit ganon. Baka maybe it's something to do kasi nga, no? Something to do with you. Baka kung bakit siya mas nag-enjoy pa siya sa ibang tao kasi sa samahan ka or be with you. So, yun yung tinitignan natin. You're really analyzing things, no? Pinag-iisipan mo mabuti lahat-lahat ng sitwasyon. Ano pa yung message natin para kay Gemini? It says here, spiritual connection. A relationship has a connection that does beyond this lifetime. I guess what this person or this card is saying or yung angel was saying, hindi lang talaga dapat if you wanted to have this
emotional intimacy, you have to have also that spiritual connection, no? Yung pag ano natin, no? Yung feeling na it has to be connected, yung parehong souls nyo, no? I mean, you have to have that connection as well to be able to feel, or sabihin natin na mas makikilala mo pa yung tao eh. No? If you feel so close, hindi lang emotion, but yung spiritually, what I'm talking about is yung kaluluwa, your soul, would feel exactly also yung nararamdaman niya. Kasi hindi mo maano to eh, kung gaba parang hindi mo ma-experience tong paano-ano niya in and out kung alam mo spiritually ang pinagdadaanan niya. Medyo malalim yung meaning, no? Gemini, malalim siya eh. Kasi sabihin na natin na okay, connected ka dito sa person mo emotionally, definite yan kasi it all starts with love. But what about the spiritual side? No? Yung meron kasing mga relationship na minsan wala tayong nun eh. No? Parang nagkaroon lang tayo relationship kasi we love the person, we are attracted. Kung gama medyo ito lang yung level niya. Spiritual connection is really upper, mas mataas, mas matindi. Kasi hindi lang kayo na-connect dahil sa pagmamahal, kundi na-connect kayo dahil sa inyong kaluluwa, no? Because of your spirit. So, yun yung part na kung gaba mas malalim yung pagkakilala mo sa isa't isa. And if this will not just be developed, no? I mean, it's either you have it or you don't, unfortunately. But ano to eh, it's more of saying like parang kato sa twin flame. Twin flame kasi 'di ba? Kahit hindi mo pa siya nakikilala, sabihin natin bigla kayo nagkita. Pero ang tindi ng pakiramdam mo dito sa tao na to, na as if you knew this person a long time ago, which you cannot explain. Ganun yung sinasabi. Kahit hindi pa kayo nag-uusap, pero nang nakita mo siya at nakita ka niya, yun yung naramdaman nyo sa isa't isa. So, there was a connection before pa, long time ago, na parang bumalik nung nagkakita kayo muli in this lifetime. Okay? So, ganun siya ka-lalim, ganun siya ka-complicated. Okay? So, medyo matindi. And sinasabi niya dito is, definitely mag-usap kayo. No? Have a talk with this issue. No? Yung in and out issue niya na bakit di ka na consistent kasi alam mo na this person can be depend on. No? Pwede mo siyang talagang sigurado ka dito pagdating sa kanyang emosyon o sa kanyang pagiging stable pagdating sa finances. But somehow may nagbago eh. It changes. No? Because of this energy. And ang sinasabing spiritual connection, you develop that maybe if you have done this now, later on, in your next lifetime, pwede mo na siyang ma-develop. If you have, especially kung may mga unfinished kayong business together, you might continue that on your next life. Okay? So, yun yung sinasabi niya dito. Okay, tanong natin kung kapag nag-open up ka ba sa person mo, okay ba naman? Sabihin, magiging maganda ba yung takbo ng conversation? Says yes. And it will be a wish fulfillment for you na magiging maayos ang lahat-lahat. Kasi nga, ako din, I mean, I believe personally na pag nagsasabi ka ng tapat, di ba? Yung kasabihan natin, kapag nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. So, communication is very important. This is the key. Ito yung susi ng maayos na relationship. Kapag nag-uusap kayo ng madalas at sinasabi mo ng buong katotohanan ang iyong nararamdaman sa taong to. Hindi yung maghihintay ka pa ng sitwasyon o
later ko na lang sasabihin. Hindi ganun eh. Pag may naramdaman ka ngayon, have the courage, no? Lakasan mo yung loob mo para magsabi na, pwede ba tayo mag-usap? Pwede ko bang i-discuss ito sa'yo? Ipaalam ko sa'yo na ganito yung naramdaman ko. Wala namang masama doon. I think you are going to be dealing it in a very mature way. No? Yung energy ng Emperor. A very matured way. If two people talk and discuss things openly. Okay? So this is the message. No? Yun lang, yung wag kang mag-hold back. Be open about it. Okay? Kung ano man siya. So kung kanino mang enerhiya itong nakuha natin para kay Gemini, sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.